Yatichibe Peng-an, Taiheko Chaki. Isang butihin at makabuluhang araw ng pagsamba sa pangalan ni Kristo Jesus po sa ating lahat. Tunay na sukdulan ang pagpapala ng Panginoon at muli tayong nagising at may bagong kalakasan at pagkakataon upang sama-samang sumamba. Pakisabi nga po sa inyong katabi kung gising na po ba kayo? O doon sa kabila naman po, baka natutulog pa. Ngayon ay ika-23 araw ng Nobyembre, taong 2025. Araw ng linggo, napakainam na magkaisang sumamba. At muli, mamarapatin nating unahin ang taimtim na sabayang panalangin sa paggabay ni Brother Ariel. Muli, marapat po nating sisimulan ang ating pagsamba sa sabayang pananalangin. Mangyari pong ipikit natin ang ating mga mata sa mga sandaling ito at pagbulay-bulayan ang babasahin ko pong awit bilang 4 na siyang magiging pinakagabay natin sa pananalangin sa araw na ito. Answer me when I call to you, my righteous God. Give me relief from my distress. Have mercy on me and hear my prayer. How long will you people turn my glory into shame? How long will you love delusions and seek false gods? Know that the Lord has set apart his faithful servant for himself. The Lord hears when I call to him. Tremble and do not sin. When you are on your beds, search your hearts and be silent. Offer the sacrifices of the righteous and trust in the Lord. Many, Lord, are asking, who will bring us prosperity? Let the light of your face shine on us. Fill my heart with joy when their grain and new wine abound. In peace I will lie down and sleep. For you alone, Lord, make me dwell in safety. Gagamitin po nating balangkas sa ating pananalangin ang Psalm. Tayo po ay una magtataas ng ating papuri. We will praise the Lord. Bago po tayo susuko sa Kanya, we will submit to His Lordship and repent of our sins before Him. Susunod po tayong aasa. We will ask. At lalapit, we will lean on Him. Bago magsasagawa, we're praying to manifest and be able to obey accordingly, to put into actions His instructions. Patuloy na po tayong mananalangin. Let us first lift up our praises unto our one true God. Let us recall His mighty deeds in our lives and lift up our thanksgiving and praises to Him. Let us count our blessings for the past week. And turn them into praises. Let us continue to humble down ourselves before God.
Let us come clean before Him. Let us reflect on our ways and ask God for forgiveness for the things that we have committed that has displeased Him. Isuko natin sa Panginoon sa mga oras na ito, anumang puot, anumang pong galit, anumang pong hinanakit na maaaring naitatago pa natin sa ating mga puso. Hilingin natin sa Panginoon na palitan ng mga ito ng Kanyang dakilang pagmamahal upang magawa natin ang magpatawad kung paano tayo pinatawad. Isuko natin sa Panginoon yung maling gawi na kaitagal na po nating gustong mapagtagumpayan, subalit paulit-ulit nating binabalikan. Ito may masamang bisyo o masamang pag-uugali. Hilingin natin sa Panginoon na sa pagbunga ng Banal na Espiritu sa ating buhay ay matitaboy na ang mga ito sa ating buhay. Kung meron tayong nasaktan sa nakaraang linggo, sinasadya man o hindi, hilingin natin sa Panginoon ang kapatawaran at ang pagkakataon na maitama ang mga ito. Itaas naman natin ang ating mga kahilingan, ang ating mga daing, ang ating mga prayer requests. Let us ask from the Lord and be expectant of His answers. Hilingin natin ang kaalawanan para sa mga kamag-anak at kaibigan na nagdadalamhati sa mga oras na ito. Let's take time to especially pray for the Chinoy community who has been for the last few months mourning the loss of family. Hilingin natin ang pagpapagaling ng Panginoon. Mention the names to the Lord of friends and family who are battling sicknesses and diseases. And more than the physical challenges, let us pray for our spiritual healing. Itaas natin sa Panginoon ang pangapangalan ng mga kaanak natin at kaibigan na hindi pa po nakakakilala sa ating Panginoon. Let us pray for their salvation.
Hilingin natin sa Panginoon ang kanyang katwiran at ang kanyang katotohanan. Let us pray for our country, that in the midst of all these corruption and wickedness, that His truth will prevail and that His justice will be served. Let us ask Him to enlighten us on our part, the things that we can do to help our government. Hilingin natin sa Panginoon ang kanyang dunong. Let us ask for wisdom. Upang makapagpasya tayo ng tama at matuwid sa lahat ng alalahanin ng ating buhay. Itaas mo sa Kanya yung pinag-iisipan mong gagawin ang iyong mga plano. Maging yung mabigat na problema na hindi mo malaman kung anong iyong gagawin. At tiyak na tutugon ng Panginoon. At ipapaalam sa iyo ang inyong marapat na pagsunod. Patuloy tayong lumapit sa Panginoon. Let us lean upon His Lordship. For a few moments, let us enjoy and bask in His presence. At paghanda tayo na magsagawa, I know that the Lord has spoken to each one of us, even in our silence. We know that His words are powerful and is alive and is working wonders in our lives. Let's manifest His love in our plans for the week ahead. Yes, Lord, we come before your presence, Lord, today to acknowledge your sovereignty, your lordship in our lives. Truly, Lord, you alone are worthy of our praises. And you have done marvelous things in our lives. And you have delivered us from death. Father, we cannot thank you enough for all the blessings that we continue to enjoy, though we are so undeserving, Lord, of your favors. Father, you have heard our cries, our pleas, and we know that you are a God who answers our prayers, that you are a God who, even before we ask, that you have already sent help on its way. Father, we pray that we be able to align our will, our plans, our desires to your purpose, that we be able, Lord, to glorify you with our thoughts, words, and deeds. Father, we commit to you this day of worship. We pray, Lord, that your presence be felt by everyone here, even those joining us through the live stream. And we pray, Lord, for enlightenment. We pray, Lord, for strength, for your peace to guard our hearts
from all the lies of the enemies. We surrender to you the rest of the time and set out to worship you in spirit and in truth. This is our prayer in the mighty and most precious name of Jesus. Amen. Muli, isa pong magandang umaga sa ating lahat. Tunay na pinagpala ang bawat isa dahil nga po mayroon tayong kalakasan upang sumamba sa Kanya muli. Nais ko pong ating muling tingnan ano po yung pinag-aaralan natin sa taon na ito. We have been using the theme, growing on from glory to glory into Christ-likeness. At ang katapatan ng Panginoon at Kanyang kabutihan ay tunay na kay dakila, no? Nasa second to the last month na po tayo ng taong 2025. And if you remember, we have divided the whole year into 3. Yung unang 4 na buwan po ay inilaan natin to uncovering and understanding our true identity in Christ. As we continue to grow in the inward spiritual discipline of, para po sa buwan ng Enero, ang tutok ay sa solitude and quiet time. Sa Pebrero po, supplication and prayer. Sa Marso, studying the Word. And noong Abril, simplicity and fasting. Pakitanong nga po yung katabi nyo, kamusta po? Are you having your daily devotion every morning? Inuuna po ba natin ang spiritual na almusal bago pa tayo sumabak sa ating napakahitik na sa mga gawain na araw? At sana nga po kung hindi pa, let's continue to persevere, no? Patuloy po tayong magtulungan, mag-akayan para magawa ang mga ito. Yung sumunod po naman na 4 na buwan, ito po ay tinutukan natin about encouraging and edifying one another. So ito na nga po yung outward spiritual disciplines. No? So sa buwan ng Mayo, submission and obedience. Ito po yung pagsunod natin na may kinalaman na or apektado yung ating kapwa. Nung Hunyo, it's about sharing the gospel. Okay, mga good Samaritans na po ba kayo? Kayo po ba ay mahilig magpahayag ng salita ng Diyos, no? Hindi mapigilan ang sarili. Excited na excited, no? Sa tuwing may makikitang bagong kakilala o lumang kaibigan na kay tagal na hindi nakita, sana po lagi natin mabanggit ang tungkol sa magandang balita. Yun nga po sinasabi natin yung Kristo-mustahan. Kamustahin natin ang bawat isa sa kalagayan natin kay Kristo Jesus, no? Gaano tayo kalapit, gaano tayo kalayo, no? At sana maging instrumento tayo ng Panginoon upang mahikayat ang lahat sa ating paligid na ating ginagalawan na lumapit sa Panginoon. Nung Hulyo naman po, it's about service and ministry. Kanina binanggit po, no, yung paghikayat na manalangin tayo. Anong ministry po ba tayo handa na maglingkod, no? Tiyak, tinatawag tayo ng Panginoon kasi bahagi ito ng paglago natin sa ating pananampalataya. Noong Agosto naman po, stewardship and generosity. Kamusta po ang ating pagbibigay, no, sa Panginoon? Wag po sana natin siyang ninanakawan gaya ng sinabi sa talata, no, sa Lumang Tipan. At sana nga po maging bukal sa ating kalooban at maging lifestyle natin ang pagtulong, ang pagbigay pabalik sa Panginoon. At nandito na tayo sa ikatlo ng taon. And this is about connecting and cooperating as one body of Christ. So nung Setyembre, tugma din sa ating anibersaryo, ang tutok ay celebration and thanksgiving. The corporate spiritual discipline of celebration and thanksgiving. Ito na nga po yung may kaugnayan sa pagbubuklod natin bilang mananampalataya at yung mga gawain na tumutulong sa atin, disiplina, para lalo po tayong lumalim sa ating pananampalataya. September and then October, nung natapos na buwan, it's about fellowship and community. Yun pala, napakahalaga, no? Na tayo'y patuloy
na nakikipag-ugnayan sa isa't isa, no? Kasi sabay-sabay tayong lalago, no, pag tayo sama-sama, no, na nagtutulungan at yung gawain nga para sa Panginoon ay ating pinagtutulungan. At ngayon, sa buwan ng Nobyembre, it's about discipleship and accountability. Yung mas masinsinan na pong pag-aakay, no, sa isa't isa. At sa Disyembre, it's about worship and unity. So we are now in the month of December at bawat linggo ay nagkaroon naman po ng weekly focus. Okay, natapos na po, no, yung 3. So yung obeying the mandate to make disciples, and then the counting the cost and committing to follow Christ. No, maging malinaw na sa atin, no, na tayo pala ay tinawag upang maging daluyan ng magandang balita. And we want to follow Christ even if mahirap, even if hindi kombinyente, even if, sabi nga nung pinag-aralan natin noon, even to the point of death. Sana maging ganun ka-mature yung ating faith. And last week po, it's about loving one another in Christ. Kasi yung loving accountability po, no? Yung pagmamahal na sinasabi niya, may kasamang pagdidisiplina. So, we have to look after each other, and we have to remind each other or rebuke even pag tayo po ay mayroon ng nakikita, no, na paglihis sa ating tinatahak na landas na pinagagawa ng ating Panginoon. At sa araw na ito, it's about submitting to one another, because discipleship involves humility, and it involves being committed to one another. So patuloy po sana natin, no, na ipanalangin yung paglago nga natin at yung pagbabagong buhay natin, palapit ng palapit sa wangis ni Kristo Jesus. Tayo po'y magsitayo at ating pong basahin ang ating pagpapahayag ng kadakilaan ng Panginoon. Lan lai hian lan ne xiang kian gao si pian de si zap chit pi de la gao de chit zat lan lai sa kap tak dian tiu eng xiong de go xiong eng lan ne ong go xiong in ui xiong de si chuan tue e ong dian tiu yang ngo xiang go xiong. Atin pong ipahayag sama-sama Psalm 47 verses 6 to 7. Sing praises to God, sing praises to our King, sing praises. For God is the King of all the earth. Sing to Him a psalm of praise. At ating ipahayag ang awit bilang 47, talata 6 hanggang 7. Purihin ang Diyos, siya ay awitan. Awitan ng hari, siya ay papurihan. Ang Diyos, siyang hari ng lahat ng bansa. Awit at purihin ng mga nilikha. Manatili po tayo nakatayo at umawit ng papuri sa nag-iisa at tunay na Diyos. And sisters in Christ, it's exactly 32 days before Christmas. Nakapamili na po ba sila ng mga regalo? Sige nga po, pakibulungan yung katabi ninyo, sabihin nyo, huwag mo nang ibalot. Yan. Bago pa po mapunta sa kung saan ang ating kwentuhan, ay simulan na po natin ipagdiwang ang ating Kapaskuhan. Halina't ipahayag natin ang kapanganakan ng ating Panginoon. Gloria, Gloria, Gloria sa kataas-taasan. Gloria, Gloria, Gloria sa kataas-taasan. O'y sinilang na ang sugo sa munting sabsaban. Si Kristo
ipahayag natin ang ating galak sa Panginoon. Ngumiti na kapayapaan lang sa libutan. Tanghalin tanggapin kaligtasan sa Paskuhan. Ipahayag umawit lahat, Paskuhan, pinanganak ang Haring Tapat. Paskuhan, mag-ingay galak, nag-alay ng walang hanggan ng buhay. Ipahayag umawit lahat, Paskuhan, pinanganak ang Haring Tapat. Paskuhan, mag-ingay galak, nag-alay ng walang hanggan ng buhay. Gloria, Gloria, Gloria sa kataas-taasan. Gloria, Gloria, Gloria sa kataas-taasan. Ang pinakamalakas na papuri sa kataas-taasan. Hallelujah! Tuwing Kapaskuhan, madalas, abalang-abala tayo sa pamimili ng mga regalong pamimigay natin sa pamasko, tama? Ngunit marapat lang din na pagbulay-bulayan natin. Ano naman ang ibibigay natin sa ating Panginoon na siyang nagbigay ng pinakadakilang aginaldo sa ating lahat, ang ating kaligtasan. 我们好想一想，我们拿什么奉献给我们的主耶稣？我能给你什么？回应你所给的，我虽不配，你是我尊贵，世界舍弃的，但你看我为宝贝，我能。回应你所给的。
enable us to live our lives in obedience. We come before you in humility and full confidence of your great love for us. Where would I run but to the throne of mercy? Where would I kneel but at this cross of grace? How great the love, how strong the hands that holds us. Beautiful, so beautiful. You are worthy of it all.
praises. Thank you, Lord, for your graces. To you belong all glory, honor, power, and praise. We worship you in spirit and in truth. We offer to you our lives. Let's give our loudest clap offering unto the Lord. Hallelujah. Praise your name, Jesus. All glory to you. You may now take your seats. Yes, purihin po ang Panginoon. Isa pa nga pong malakas na palakpak para sa Panginoon. Tunay na kay sarap umawit ng papuri sa Diyos, sa Panginoon. Tayo po naman ngayon ay masinsinang makikinig sa salita ng Diyos. Atin po basahin sabay-sabay ang sulat ni Apostol Pablo para sa mga taga-Pilipos, Kapitulo 2, talata 1 hanggang 11, tungkol sa halimbawa ni Kristo. Kaya nga, yamang mayroong kasiglahan ang buhay kay Kristo, mayroong kaaliwan ng pag-ibig, mayroong pakikiisa ng Espiritu Santo, at mayroong kagandaang loob at malasakit para sa isa't isa. Lubusin ninyo ang aking kagalakan. Magkaroon kayo ng iisang kaisipan. Mabuklod kayo sa isang pag-ibig at nagkaisa kayo sa puso't diwa. Huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang. Sa halip, bilang tanda ng pagpakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa sa inyong mga sarili. Pagmalasikitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang inyong sarili. Naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitiwan ang pagiging kapantay ng Diyos at mamuhay ng isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao at nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus, dahil dito siya'y lubusang itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa. At ang lahat ay magpapahayag na si Kristo Jesus ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Blessed be the reading of His Word. And praises be to God for sending to us this morning an anointed messenger to help us digest this passage and understand it to be obedient. He is no stranger to us anymore, having ministered to us on this pulpit on a number of occasions. He is professor of philosophy and theology at Pibias College of Bible, a broadcaster at 702 DCAS FEBC for the radio program Conectado, a pulpit minister and a Christian Gospel Center, and most responsible family man to wife Remy and daughter Hannah. So let us clap unto the Lord. We welcome back Reverend Jonathan Edward Pansuelo. And maraming
Salamat po mga kapatid. Magandang umaga sa inyong lahat. So, binigyan po ako ng topic na ang pag-uusapan natin ay submitting to one another. So, kung tayo po ay isang kapulungan, talagang napakahalaga po ng tinatawag nating unity, yung pagkakaisa. And of course, hindi lang tayo isang kapulungan, meron din tayong tinatawag na parang structure. May mga binibigyan ng Panginoon ng mga responsibility ng pamumuno, and syempre, may mga binibigyan ng responsibility na sumunod. Dahil nga kung tayo ay isang katawan or isang, kung tawagin nga ay parang organization, magkakaroon ng mas magandang takbo kung meron kung tinatawag nating order, yung kaayusan. Kasi nga ho, pinakilala na Apostol Pablo sa 1 Corinthians na ang ating Diyos ay Diyos ng kaayusan. Pero ito yung malaking tanong, paano yan? Minsan, meron akong nararating sa buhay na higit sa iba. Tama ba? Minsan parang nakatataas ka eh. Pwedeng anong aspeto ng buhay yan? Sa iyong trabaho, sa iyong mga pinamumunuan. Ibig sabihin, may posisyon ka, pwedeng sa lipunan, pwedeng sa church. At syempre, minsan, mas nakatataas ka pagdating sa iyong mga naiipon at mga nararating sa buhay. Parang iniisip mo, paano kung yung mangunguna ay mas lesser yung kanyang mga na-achieve kaysa sa akin? May mga pagkakataon, may opinion ka. At sa tingin mo, sinong tama? Yung iba o ikaw? Kadalasan, ang tinitingnan nating tama ay tayo. Tama po ba? At may mga pagkakataon, may gusto ka, may gusto rin sila. Eh madalas, kaninong gusto ang ninanais mong masunod? Yung gusto mo. Kaya nga, pinapakita sa banal na kasulatan, may mahalagang component if we are to submit to one another. Ano ho yan? Yan ay humility. Yung tinatawag nating kababaang loob. At ito naman ang napakaganda sa Bible, hindi ho lang ibinibigay sa atin yung mga katangian na ito na sinasabi, gawin nyo to. Hindi lang. Binibigyan po tayo ng malinaw na modelo na maging ang bugtong na anak ng Diyos, in-apply ito. Dahil ito nga, pagka ito po ay ginagampanan natin, sinasangkap sa ating personal na buhay, nilagay ding sangkap para po sa atin hong samahan, nagkakaroon po siya ng improvement. Tandaan natin ha, hindi kayo perpekto, hindi rin ako perpekto. Pag nagsama-sama tayo, hindi naman ho magiging perpekto tayo. Kalipunan lang yan ng mga hindi perpektong tao. Tama po ba? At syempre, may mga kung tawagin natin, mga conflicts. Normal yan eh. Kasi nga, ang tao talagang, sabi nga nung isang passage, as iron sharpens iron, so thus one sharpen another. Pero alam nyo ba, bago ka mapaghasa, ay magkikiskisan kayo. And then, pag na-overcome nyo yan through maturity sa tulong ng Panginoong Diyos, dyan lang magkakaroon ng tinatawag nating improvement and growth. No? So, titingnan natin from a realistic standpoint. Maganda yung pinakita ni Apostle Paul dun sa binasa nating mga talata. This is a portrait of humility. Dahil ang congregation ng Philippi, bagamat sila isang encouragement kay Apostol Pablo, isang kalipunan din ito ng mga mananampalataya na hindi perpekto. Gusto ng Apostol Pablo na yung kanilang gagawin ay magiging katanggap-tanggap sa Diyos. At para maging katanggap-tanggap sa Diyos, susundin mo yung mga alituntunin na ibinigay ng Panginoon. Kasi ang pananampalatayang Kristiyano, hindi lang yan nakabase sa aking gusto at sa aking alam. Ito ay nakabase sa pinaalam ng Diyos. Kaya nga ang Biblia, kung tawagin natin, the revealed Word of God. Ibig sabihin, inihahayag ng Diyos ano yung dapat, ano yung tama, ano yung dapat gampanan natin. At tayo naman, kinakailangan natin na hindi lang matutunan yung turo, kinakailangan maipamuhay natin. So yun po yung dalawang bahagi ng ating paglago bilang individual at bilang kapulungan. So tingnan natin, yung una, ano ba yung prinsipyo ng humility? Si Tom Holliday, kung kayo po'y mahilig magbasa, meron siyang book, The Relationship Principles of Jesus. Doon pinapakita niya ang tamang pagtingin sa kababaang loob. Bakit ito importante? Ito kasi ang mga sumusunod na misconception ay tahimik siya, humble siya. Sinong yes, sinong no? Pag tahimik, humble na. Sinong no? Okay, tama. Bakit? Kasi pwedeng tahimik yung tao pero baka sa puso niya, mga taong ito, kala mo kung di ba? Tahimik lang siya, hindi siya maingay. Pero yung humility, ibang usapan po yun. May pangalawa. Ay, yung taong ito, laging yumuyuko pag may dumadaan. Yun bang pagiging magalang? Automatic na humble yung tao? Hindi rin, ano? Magandang maging magalang, hindi ko sinasabing masamang maging magalang. Kaya lang may mga times, baka magalang lang siya pabalat kayo.
Pero baka hindi talaga dahil meron siyang pagnanais na magpakumbaba. Di ba? Minsan, yun nga yung ang nagagawa ng mga tao, nagbabalat bunga. Kunyari, mabait para may makuha mula sa iyo. Ang tawag nga natin doon, flattery. Ibig sabihin, bobulahin ka niya. Pero kung galing sa kaibuturan ng puso at tama ang motibasyon, baka yung paggalang na yun ay galing din sa humility. Pero hindi automatic. O eto, pag pinag-uusapan ba natin, yung isang tao nagsaserve, naglilingkod siya, humble na agad siya. Hindi. Bakit? May mga times, kinokorek nga tayo in our service. Bakit? Hindi pwede na ako yung maglilingkod for self-glorification. It always has to go back to giving glory to God. I will be a servant. So, kinokorek ng Biblia kasi nga, may mga pagkakataon kasi syempre, nakaka-empower ang paglilingkod. Pag hindi mo nabantayan ng iyong puso, baka magkamali. Ito yung sabi ni Tom Holliday. Paano ang tama na modelo na pinapakita sa Biblia ng kababaang loob? Ito, baka magulat ang iba sa inyo. Pero ito yan. Be at your best, but have the heart to serve. Ano yung ibig sabihin ng be at your best? Kung ikaw ang pinakamagaling, halimbawa sa ginagawa, galingan mo. Kung ikaw pinakamatalino, magpakatalino ka. Pastor, parang hindi namang kababaang loob yan. Bakit? Ang point dito, kung ikaw ang pinakamagaling, halimbawa ito isang klase, at kunyari si Brother Ariel ang pinakamatalino sa atin, napansin niya, lagi na lang akong number 3. Siyempre gusto ko rin maging number 1. Kunyari naisip niya, hindi ko na lang gagalingan. Para si pastor naman makaakyat sa number 2 or number 3. Pagpaparaya ang tawag natin doon. Tama ba? May pagpaparayang tama, may pagpaparayang mali. Ito yung tamang pagpaparaya. Kunyari pila. Nasa unahan ako, hindi pa ako senior. May senior sa likod. Kayo na po mauna. Okay yan. Pagbibigayin ng galang yan. Pero pagkakatulad kanina, sasabihin niya, hindi ko na lang gagalingan para mauna si pastor. Alam mo ito problema. Pag ginagamit ka na ng Panginoon dahil hindi mo ginagalingan, ang maibibigay mo sa Panginoon, hindi yung iyong best. Tama ba? At pag ginamit ka ng Panginoon para sa iba, ang may offer mo, substandard. Kaya nga ang point, na laging binabanggit sa banal na kasulatan, ang humility natin patterned after Jesus. At mapapansin niyo mamaya doon sa picture, He that came from above. Ibig sabihin, inuulit-ulit ng banal na kasulatan na ang Panginoong Hesus nang galing sa kaitaasan. Bugtong na anak ng Diyos, iniwan ang kanyang trono ng kadakilaan at siya'y bumaba dito at nagkatawang tao at naglingkod. Kasi nga, pag ginalingan ko, kung ako yung best, yung pinakamaganda na ipinagkatiwala ng Diyos sa akin, talent, skills, ability, and spiritual gifts, talagang pinag-inam ko. Pag ako'y ginamit ng Panginoon, I will be the best instrument in relation to my capacity. Maandun ako sa pinaka-optimum na pwede kong maabot. Tama po ba? Kasi nga, pag hindi ko ginalingan, ano may offer ko? Mas mababang kalidad ng paglilingkod. It goes against the teaching of the Bible about stewardship. So tatandaan natin ang stewardship, ang pangangasiwa ng mga pinagkatiwala ng Panginoon sa atin ay hindi dapat kumontra dun sa teaching of humility. Dahil ang katuruan ng Biblia hindi pwedeng mag-uuntog-untog. Nakuha po natin, dapat nagkakaroon niya ng tinatawag nating consistency with each other. Nagko-complement siya. So ito nga yung sinasabi, be at your best, but have the heart to serve. So kung ikaw ang pinakamainam, pinakamagaling ka, kinakailangan may puso ka para maglingkod. Alam niyo, may isang church akong pinupuntahan. Nung grade 6 pa, yung ilan sa mga, ngayon parang ano na sila mga leaders ng fellowship. May isa doon, pagka ako ay nagbe-break, about snacks o kaya ay lunch, tumatabi sa akin, grade 6 student. Siyempre, pagka ikaw yung speaker, naka-attend na kayo ng camp, di ba? May session ng umaga, may session ng hapon, may gabi. Minsan may counseling ka pa. Kaya pagkadating ng kainan, minsan, nandun lang ako at tahimik na kumakain kasi medyo pahinga kasi may susunod na session. Itong grade 6 student na to, batang lalaki pa siya nun, laging tumatabi sa akin, Pastor, I have a question. Naku, hindi, wala kang pahinga. Tuloy-tuloy ka sa daldal. Alam mo, one time, dun sa camp na yon, sabi niya sa akin, talagang gusto daw niya mag-serve kay Jesus. So sabi ko, sige, you can serve Jesus in whatever capacity. Move forward many years. Ngayon, doktor na.
So one time, mag-speak ako sa church nila. Pag nandun pa kami sa holding area, sabi ko sa kanya, uy, buti nagkita tayo uli. Sabi niya, nga, Pastor, I was really looking forward to this, na tayo magkasama uli. Sabi niya, naalala mo pa ako nung grade 6 pa ako, ay, paano kita makakalimutan? Yung buong duration ng camp na yun na 4 days, lagi kitang kausap. Lagi mo ang tanong, paano ba siya makakapag-serve? Gagamitin ba siya ni God? Yung mga ganun. Kasi at a very young age, parang meron pa siyang insecurities. Yung bang self-doubt, yung kanyang self-worth. So, kinakailangan mo ring i-guide. Praise God, no? Na-develop din siya through sa church nila. At, yun nga. Ngayon, sabi ko, bakit nga ba nandito? Hindi ka naman MC. Kasi pastor, magte-testimony ako. Ano te-testify mo? Nung time na yun, ngayon, na siya, nagtuturo na siya. Nung time na yun, sabi niya, kasi ako ang number 1 sa occupational board therapy. Sabi ko, mainam. Sabi ko, anong gusto mong maging after nito? Magdo-doktor ako, which now is realized na. Sabi niya, inisip ko, ba't kaya ito magdo-doktor? So, nagtanong ako, bakit mo gusto magdoktor? Of course, minsan yung tao, katulad ko, naghihinala sa intention at motibo ng iba, which is wrong. Di tinanong ko, bakit mo gustong maging doktor? No intention to offend yung mga doktor dyan. Ang iniisip ko, baka gusto niya maging tanyag, yung mga ganon, di ba? Kasama naman talaga yung minsan sa ambisyon ng buhay. Gusto niya maging mayaman. Pero alam mo, sabi niya sa akin, Pastor, kasi, di ba sabi ko sa'yo, gusto ko mag-serve? Hindi naman ako pastor. Pero gusto ko makapag-serve to the utmost capacity. Bilang isang medical practitioner, sabi ko, na-touch naman ako. At na-rebuke din ako. Ang ganda pala ng heart nito. He is the best in his field. He would like to further on yung kanyang studies and yung kanyang profession so that when he serves, he can give the best. Ganda, di ba? Okay na Kaya lang may sinabi siya, hindi ako natuwa. Yung sumunod na pangungusap, sabihin ba naman sa akin, Pastor, pag matagumpay na akong doktor, sana maging pasyente kita. Sabi ko, alam mo, thank you sa offer. Ayoko lang magkasakit. Pero naintindihan niya, I'm really happy. Ngayon, naglilingkod siya. And then, that's something that I really admire. And tama yung sinasabi ng Bible. That's the principle. That's why, pag pinuntahan natin yung picture about Jesus, it was like that. Sabi ni Paul, Jesus came from above, majestic origin. Hindi lang yan, He's God. Pero nagkaroon ng decision to lower Himself so that He can give His life to serve. At tayo nga ay resulta at produkto ng kanyang paglilingkod. Kaya hindi natin pwedeng sabihin, pag tinitingnan mo ang Biblia, hindi ako mahal ng Diyos, walang ganon. Hindi bababa ang Panginoon para ibigay ang kanyang buhay kung hindi ka mahalaga. Di ba? Hindi niya ibibigay ang kanyang sarili para mamatay sa krus ng Kalbaryo kung hindi ka importante sa kanya at hindi ka mahal. Kaya nga na-appreciate natin kasi alam natin napakataas ng ipinangbayad para ikaw at ako ay tubusin. Amen po ba? Di ba napakaganda nun? And that's exactly the humility taught in the Bible. Ngayon, bakit siya binabanggit? Lampasan na natin to since nabasa na po natin yung ilang bahagi niyan. Ang gusto kasi ng Panginoong Diyos, baguhin muna yung takbo ng isip. Alam niyo, sino sa inyo may salamin? Okay, may dalang salamin dito, hindi ko lang nandun pala. Pagka ikaw ay nagsusuot ng salamin, di ba, malaki kinalaman yan sa nakikita mo. Katulad niyo, malabo mata ko. Pagka halimbawa sinuot ko yan, lumilinaw yung detalye, correct? Now, pag halimbawa naman colored glasses yan, kung ano yung shade niya, most of the time, yun din makaka-apekto. Anong pinatutunguhan ko? Ganito yan. Ikaw naman at ako, kung ano daw ang ating mga natutunan, may mga nararating. Ang tawag natin doon ay memory. At meron ka mga bagay na pinaniniwalaan sa iyong isip. Lahat ng mga stored information sa iyong isip, ang ginagamit mo para iyong sipatin ang mundo. Kung paano mong ini-interpret ang mga responsibilidad, pakikiugnay sa kapwa-tao, paano mo tinitingnan ang iyong sarili at ang mga nangyayari, lahat ng yan ay may kinalaman sa mga nandito sa iyong isip. Tama, mali? Sample lang. Ito hindi naman ako, pero since issue sa mundo ngayon, pag-usapan lang natin ng kaunti. Pag sinabi ko sa inyo, ang politika ba ay positive or negative? Sino ang nagsasabing positive? Pakitaas ang kamay. Okay. Baliktarin natin. Sino nagsasabing negative? Eksakto. Bakit? Nasa Pilipinas ka eh. Yung mga natutunan mo, na obserbahan mo, naging bahagi ng pagtingin mo na. Di ba?
Pero alam niyo bang may mga bansa, Singapore for one, dahil nga yung mga politiko nila naging daan para mag-improve yung bansa nila, mataas ang tingin nila. Kasi yun yung kanilang naobserbahan. At pag binasa ninyo sa kasaysayan, ang politics pala nung ito ay, kumbaga, hinuhulma. Kaya pinagpipitaganan. Nabasa ko nga si Aristotle bilang isang pilosopo. Sabi niya, ang pinakamataas na profesyon sa mundo ay dalawa. Yung guro dahil nagtuturo ka ng tao, at ang politiko dahil naglilingkod ka sa kapakanan ng ibang tao. Sipin mo ang taas. Pero ba't ang pagtingin natin iba? Dahil yun yung ating nakita, nag-stick sa ating alaala. Ngayon, pag tumitingin tayo ngayon, yun ang interpretasyon natin. Pero hindi politics pinag-uusapan natin. Ang point ko lang, mindset. Kung ano nandyan, malaki ang kinalaman sa iyong mga gagawin at sa iyong pananaw. Ngayon, kung gusto natin daw magkaroon ng mindset na kagaya kay Jesus, anong dapat lamanin ng isip natin? Salita ng Diyos. Ang utak mo daw may tinatawag na learning capacity. Alam mo, binabasa ko yung isang article about the human brain. Ang tao daw, siguro mas madami-dami sa atin, ang makagagamit lamang ng 1/4 lang ng ating utak for the duration of our lives. Sabi nga ng eksperto, kung mas hihigit pa sana, di mas maganda pa yung magiging pakinabang natin. Pero ito pa, yung capacity natin to retain information. Na ang anumang bagay daw na natutunan mo kahit gustong-gusto mo pa. Pag hindi ka nagkaroon ng strategiya para yan ay manatili sa iyong isip, in the first 24 hours, paglipas nun, gaano karami ang nawawala? 70%. Grabe yun. And every day after, na dumadami pa yung nakakalimutan mo. Kayo ba'y kumakain? Pag kumakain kayo ng bigas, ano ba ang bilang? Butil-butil o takal-takal? Takal-takal, bakit? Pag butil-butil, busog ka, hindi. Ilang bang pirasong bigas kinain mo kanina? 5. Alam mo, gaganda katawan nating lahat pagka ganun. Pero hindi ka mabubusog. Ganun din sa utak natin. Isipin mo kung yung information hindi nag-i-stay, hindi ka makastore ng maraming information, especially coming from the Bible. Eh di kung konti-konti yung pumapasok, konti-konti lang maa-apply mo. So it's very important. Kaya pala may mga technique like memory verse, yung meditation, yung mga Bible study natin in Sunday school. Nakita ko kayo, pinapasadahan nyo na ngayon, yung Book of Judges. Kanina, nakikinig ako nung saling lahi naman ni Gideon. Ang dami natin pwedeng pamamaraan. All of that is being used sa Christian education for further retention ng information. Kahit sa Bible. Hindi nyo napansin, maraming teaching pa ulit-ulit. Minsan isipin mo, parang hindi naman tayo nakakaintindi. Hindi yun. Ang intention ng Panginoong Diyos para lalo nating maalala. Ano daw ba ang gamot sa taong nakakalimot? Paalala. It's like that. Now, pagka na-retain mo na yung information, then maa-apply mo na siya. Tingnan nyo yung tatlo. Ang unang bagay na kinakailangan ma-modify sa ating isip, we're not going to do things for selfish ambition. Ang tanong, pwede bang mangyari yan? Yes. Ito i-refer ko kayo sa 1 Corinthians chapter 13 verses 4 to 7. Alam niyo kung bakit mahalaga yung talata na yan? Saan natin madalas yan mapakinggan? Ang tawag dito, the love chapter of the Bible. Weddings, engagements, at yung mga talk about love, courtship, and marriage. Pero nung binanggit ni Paul yan sa Corinth, hindi niya intention yan for romantic love. Pwede rin namang gamitin. Pero ang intention yan ay sa isang congregation na ang gulo-gulo. Alam mo ang kanyang sinabi, love is patient. Love is kind. Yun muna, ang tawag natin dito is the proactive principles of love. Kasi ang love ay hindi lang feeling of elation, yung mataas na damdamin, ang saya-saya ko. Love is a verb. Action siya action word. Pero bakit niya yung binabanggit? Mukha kasi itong congregate na napag-aralan niyo na ba? Papunta pa lang ata kayo ng New Testament. Pero pag binasa niyo yung sulat ni Paul sa mga taga-Corinth, masyadong complicated ang buhay ng mga mananampalatayan. Ang daming conflict. Nagsimula siya sa chapter 1 sa kanyang pagnanais. Pinaalam niya na tulungan sila. And then sunod-sunod na ng mga problema ang kanyang tinalakay. Pero pag tiningnan ninyo, isa sa mga binabanggit niya sa chapter 13, kung gusto ninyo na maging maganda ang samahan ninyo, love is patient, love is kind. Yung tratuhan ninyo, ayusin ninyo. Iisipin ninyo yung kapakanan ng iba. Pangalawa, may preventive na bahagi ang pag-ibig. It is not proud, it is not boastful. Alam niyo kung bakit niya binanggit? Nahihirapan silang magkaroon ng tinatawag nating pagpapasakop sa isa't isa.
Kasi nagkaroon ng platform yung iba sa pagmamataas at pagmamalaki kumpara sa iba. Pride is wanting to be there on top. Dahil ang basihan mo, o ang kagustuhan mo ay boasting, maging mayabang ka, dahil gusto mo maliitin yung iba at ikaw ay pagpitagahan nila, mamamali eh. Now remember, the center of worship in the Christian congregation is Jesus. So kinakailangan makabalik doon. Pangalawa, bago na yung pangalawa. Kaya sinasabi niya, hindi pwedeng maging proud, hindi pwedeng maging boastful. Yan, pwede nating na-absorb. Pwedeng dati okay sa tingin natin. But now, we will allow the Lord to filter those things out. Bakit? Eto tayo ngayon, magulo tayo. Pag na-eliminate ng Panginoon ng hindi maganda, merong better version tayo. Not only as individuals, but as a congregation. Pero dapat maalis yung hindi magagandang elements. May pangalawa, sabi dito, value others above yourselves. In the same book sa Corinthians, maging dito sa Philippians, mapapansin niyo yung word na edify. Narinig niyo na yung edify? Ang word na edify may kinalaman sa building up. Kasi ang root word niya ay edifice. Ano ang edifice? Di ba? Parang isang structure, isang statwa, something you build up. Ang samahan ng mga mananampalataya, you will edify one another. Hindi mo lang iniisip kapakanan mo, iniisip mo yung kapakanan ng ibang tao, iniisip mo yung kapakanan ng inyong congregation, na gagawin ko yung nararapat so that ma-build up sila. Magkaroon ako ng participation in strengthening yung ating organization, yung ating ministry, ma-build up natin yung kalagayan ng bawat isa to glorify the Lord. Imagine man, kaya pala value others above yourselves. And then you have to express concern for others' interest. Minsan may nagtanong sa akin, Pastor, hindi ba magmamature ako lalo kung sa bahay na lang ako magkakaroon ng worship? Makikinig ako ng radio programs, manunod ako ng sermon, wala pang conflict. Okay. Survey. Sinong nag-a-agree sa kanya? Pakitaas ang kamay. Kung sa bahay na lang ako manonood ng TV, mga worship naman papanoorin ko, saka makikinig ako ng sermon, wala nang mga kasamang tao, lesser ang conflict, mas mag-grow ako. Pakitaas ang kamay. Sinong nahihiya? Hindi. Ang totoo niyan, iniisip natin, yes, kasi walang problema, pero alam niyo, hindi magwo-work out. Dahil ang buhay Kristiyano ay kinakailangan applied. O, tingnan niyo, fruit of the Spirit, love, joy, peace, patience, kindness. Yung hanggang yan, self-control. Hindi mo yan ma-apply kung walang taong kasama. Hindi pinag-uusapan dito, dati mainitin ulo mo doon sa yung toy dog. Ngayon, mabait ka na sa toy dog mo, patient na ako. Okay yun, maging patient ka sa alaga mong hayop. Pero ang pinag-uusapan doon sa fruit of the Spirit, how are you patient now in dealing, talking to, and serving your brothers and sisters in the Lord? Doon applicable yan. May spiritual gift ka, tanggap niyo yan? Di ba? May gift of charity, may gift of administration, encouragement, maraming klase ng gifts. Ang idea pala ng Panginoon, binigay yung gift sa akin so that I can serve. Kung magtatago lang ako sa kuweba, di ba? May mga religion na ganun. Magtago ka daw sa kuwebang ermitanyo ka doon na 1 taon. Paglabas mo, nagniningning ka daw sa kabanalan. Kaya magaling na daw ang spiritualidad mo, siguro sa kanilang pagtingin. In Christianity, ang maturity and growth ay hindi sa pagtatago sa kuweba. Ito ay sa iyong pag-i-interact sa tao. Paano ka nagmamature sa development ng character mo kahit ang kaharap mo ay difficult? Di ba? Paano ka nagsaserve kahit na ang iyong paglilingkod ay merong mga challenges? Paano mo hinahandle yung mga blessings at magagandang sitwasyon? Maturity is like that. Nakuha natin? So, hindi siya yung magtatago ka sa isang sulok paglabas mo, wow, okay ako kasi wala kayo. Hindi. Kailangan ko kayo, yung ibang mga tao, in order for me to apply yung mga giftings at yung characteristics na kinakailangan sa isang mature believer. Kaya pala yung sinasabi, express concern for others' interests. How do you practice kindness? Hindi ka pwede maging kind kung wala kang taong pinaka-recipient ng iyong kindness, right? Paano mo i-apply yung love kung wala yung ibang tao? Feeling ko kasi, Pastor, okay na okay. Hindi yun yung okay na okay. Ano yan? State ng iyong buhay. Pero kung gusto mo talaga ipakita yung love, being a verb, tumutulong ka ba? Aware ka ba sa pangangailangan? Pinagpe-pray mo ba sila? Dinadalaw mo ba? Yung mga ganong klase. Kaya ngayon, submitting to one another, it requires the model of Christ of humility.
At gagayahin din natin. So, naintindihan po natin, parang galit kayo sa akin. Hindi. And then moving on. Meron pong 4 steps na kinakailangan naman nating i-apply. The first one is called sacrifice. Alam nyo, hindi ho madali ang magsakripisyo. You agree? Pero pag naglilingkod ka, it is needed. Pag na-apply mo yan, nagawa mo yan, ang laki ng iyong magiging harvest later on. Ano-ano ba yung mga bagay na isasakripisyo mo? Number 1, time. Oras. Pag maglilingkod ka, kailangan ng oras. May mga kumanta dito, di ba? Para ma-develop yung inyong pag-awit at paglilid sa congregation ng singing, may practice yan. Tama ba? May gagawin kang iba. Hindi mo gagawin yon, sasakripisyo mo yon para gawin mo, tutukan mo ito. Correct? So, pagka ikaw ay magsasacrifice, hindi lang time, presensya mo. Sabi nga, kung wala ka dun sa ibang tao, nandito ka. Sometimes, resources mo. I want you to realize na yung sacrifice is a valuable thing. Dahil ito ay bahagi ng iyong buhay na hindi mo na may babalik. Halimbawa ngayon, hindi ko naman sinasabing ako'y pagpitaganan ninyo. Ang punto lang ay ito. Na nandito ako, wala ako sa ibang lugar. Yung oras na gagamitin ko sa inyo, hindi ko na yan may babalik. Pero na ito'y binigay sa inyo, ibig sabihin this is exclusively and specially for you. You understand? Pag naglingkod tayo sa Panginoon, ganun din. So, you make a decision to want to serve. Ang Panginoon, nakita natin, di ba? Binigay niya. Ito nga ang tanong. May Bible study ako noon. Yung attendee, parang medyo may irritation sa kanyang tanong. Pastor, bakit ba dyan sa Bible, mas madalas binibigyan ng pahalaga yung spiritual blessing kaysa sa material blessing? Pero totoo. Tanungin ko kayo. Yung totoo, sumagot kayo ng tama, nasa church tayo. Ano mas gusto ninyo? Material blessing or spiritual blessing? Yung totoo. iPhone 17 Pro, hindi ba? May mga times parang yun nga, iniisip natin. Sabi nga niya sa akin, kung bibigay lang ng Panginoon lahat ng material needs natin, Pastor, di sana mas tapat tayo at lalapit sa Kanya. Sabi ko, binibigay naman hindi pa rin tayo malapit Pero bigyan kita ng idea, sabi ko, kung bakit mahalaga ang spiritual blessing compared to material blessings. Ang material na bagay, madaling ibigay ng Diyos. He created the world in 6 days. On the 7th, He rested. Correct? Ganun lang. Actually, kung hindi nga lang para sa order ng creation, baka sa isang iglap, gawa yan Pero para magkaroon ka ng kaligtasan, kinakailangan siyang bumaba mula sa kaitaasan. Magkatawang tao magdusa at mamatay sa krus para tubusin ka. So ang tanong, ikaw sumagot, anong mas importante sa iyo? Yung madali mong gagawin, yung pinaghirapan mo? Pinaghirapan mo, exactly the point that yung ibinibigay na ito is not something temporary. It is something that will benefit you throughout eternity. Kaya mas mataas yun. Pero never forget, that is sacrifice. Kung maglilingkod tayo, if you don't have humility, you cannot do this ng meron sincerity. So yun yung modelong pinakita. Principle number 2, servanthood. Alam niyo yung maglingkod ay hindi madali. May isa akong article na binabasa. Ito daw ay pwede nating gawin kung yung taong nasa harap natin, kinikilala nating mas mataas. Ito yung 3. Number 1, pag yung tao na iyong kaharap ay mas mayaman sa'yo, baka sakali, maglilingkod ka ng kusa sa kanya. Tama ba? Alam niyo kung bakit? Baka may makuha ako Favor yun Pangalawa, pag may kapangyarihan at ikaw ay wala, mas gusto mo siyang paglingkuran. It's either takot ka o baka mamaya mapakinabangan mo yung kanyang, di ba? Sa Pilipinas sa Maynila, tuwing may nahuhuli, tatawagan ko si Kapitan, si Colonel, si Jan, na laging may tatawagan. Kasi nga, may line of access ka sa somebody more influential. So sometimes if a person has a rank or mas mataas ang kanyang katungkulan, baka may willingness to submit. Pangatlo, somebody popular. Pag sikat yung tao, parang willing kang maglingkod. Di ba? Pag may artista, tingnan mo yung mga nakabuntot na tao. Nag-traffic ka sa amin kahapon. Bakit? May concert ng Blackpink. Mamaya meron yung part 2. Di traffic na naman. Kunyari lang. May pumunta dito mga sikat. Sino ba dito mahilig sa mga K-pop? Ayan. Wala naman. Walang sama. Huwag kayo mahiya. Ano naman? Ang point ko lang is this. Kunyari nandito.
BTS. BTS pa so. Nauuhaw ako, baka unahan tayo mahanap ng tubig, karga-karga mo yung timba. Gusto mo bang uminom mo, maligo? Somehow, merong motivation like that. You get my point, di ba? Ito lang yung ibig kong sabihin. Paano kung hindi mayaman? Mas lesser sa'yo. Paano kung halimbawang hindi siya makapangyarihan? Wala siyang panunungkulan at hihingi pa siya sa'yo. Paano kung hindi siya popular? Hindi nga siya kilala. Ito, tanong. Si Jesus, pinaglingkuran yun. Jesus came here to seek and save the lost. Mga may sakit, yung na-possess ng mga masamang spirito, maraming mga pinuntahan ng Panginoon tayo, makasalanan. Hindi naman natin siya pwedeng tapatan. Pero yun yung point ng Panginoon. Pagka ikaw ay maglilingkod, you have to even deal with people who are lower than you in ranking, status, and condition. Pero willing ka pa rin bang maglingkod? Because the service in the name of God is needful ng ganito. We minister to all kinds of people. We minister to one another. Pero hindi mo magagawa yung servanthood na yan pagka wala yung humility. Na-understand po natin. Kaya sa submit to one another, it's very important. Ako nga, isa sa mga learning lessons ko when I was a younger pastor, yung aking isang deacon ay barber ko. Barbero ko dati. Kinuha na siya ng Panginoon. Alam mo, hangang-hanga ako doon. Alam niyo kung bakit ako hanga sa kanya? Hindi pa ako nakapagdala ng abogado sa congregation namin. 2 abogado na nadala doon. Yung parish priest ng Pulo, Bulacan, Valenzuela, muntik na niyang napapunta sa amin eh. Alam mo kung bakit? Kasi customer niya sa paggugupit. Sabi niya, Pastor, pag inaahit na, doon ko tinatanong, baka gusto mong umattend? Kasi, di ba maraming kwento yung mga barbero? Pag nilalabahan na daw niya, doon niya tinatanong, baka gusto niyong pumunta. Yung 2 lawyer niyang pumunta sa amin, naka-attend. Yung isa nga, nag-stay ng ilang months pa para makinig hanggang lumipat na lang ng bahay. Sabi niya, yun ang aking strategy. With love naman yan, Pastor. Pero siguro, pagka gano'n, lahat eh. Sabi ko nga, pag ako rin tinatanong niya, Pastor, pupunta ka ba sa amin? Pag nilalabahan mo na ako tinatanong, syempre pupunta ako sa inyo. Pero you know what? Siya hanggang elementary education. Pero makikita mo yung kanyang yung sincerity of heart to really serve the Lord. Pero hindi mo ma-undermine, hindi mo siya dapat i-undermine based on yung kanyang social status o yung kanyang educational attainment. Kasi pag pinag-uusapan din how he fitted doon sa aming congregation, especially during the trying times, crucial part siya nun. Nakuha natin? So meron siya naging role. Pero yun nga, servanthood. We are called by God to serve one another. Di ba? And then yung third is submission. Now, organization din ng church. Somebody will be called to lead and somebody will be called to follow. Kapag wala sa heart natin yung humility, maraming dahilan. Ito nga, lagi kong sinasabi, ito, bato-bato sa langit, ang tamaan huwag magagalit. Bawal magalit sa guest speaker. Bakit? Hindi mabalik na. Hindi ba? Kasi may mga times, pagka halimbawa tayo, katulad niyan, nandito tayo sa ganitong organization. May mga times, di ba, parang ang iniisip natin, may mali eh. Alam niyo, pag may mali, o may nakikita kayong kulang, might as well, sabihin nyo sa kanila. Meron namang line of communication. Kasi itong aking paniniwala, at nasubukan ko rin minsan, yun nga yung mali at totoo din naman. Bakit? Minsan, may diferensya ka nakikita. May mga pagkakataon, may nakita kang mali. Pero sa halip na sa kanila mo sasabihin mo sa iba. Makokorekt, hindi. Bakit? Hindi mo dun sabihin. Sila ang concerned. Sabihin mo. Lovingly. Pag dito mo sa iba kinikwento at hindi sa kanila, ano intention nun? Di ba? Pag-isipan niyo yun. Di ba? So, ang point lang natin, that's very important din pagdating dun sa concept ng submission. Kasi pagka wala yan, syempre, ang hirap natin magpatuloy sa gawain. But if there is that recognition ng authority, kasi sino sa inyo ang may company? Di ba? Naintindihan niyo yung business. Sa gobyerno, naintindihan din natin may head. Sa family, may head din eh. Ang church may head din. So ang pinapakita ng Panginoon, meron talagang binigyan ng responsibility to be there, to lead, at may mga binibigyan ng responsibility there to follow. Para yung takbo natin,
may obligation sila to do things according to the will of God. Pag hindi nila ginawa ng tama as leaders, pananagutan nila sa Diyos. Pero pag ako naman ay may ginawa na hindi ayon sa kalooban ng Panginoon, ay di pananagutan ko rin yan sa Diyos. Sample. Company naman to. Meron ako mga Bible study sa mga company. Many years ago, may lumapit sa akin. Ano siya, subordinate. Pastor, this morning, samang-samang loob ko. Bakit? Yung supervisor ko po, sinigawan ako at nagsabi po ng hindi magandang words eh. Okay. Mali siya, pastor, di ba? Siya siyempre umahanap ng kakampi. Sabi ko, mali yun. Buti tinanong ko, anong ginawa mo? Sinigawan ko rin po. At sinabihan ko rin ng bad word. Aba, buti nagawa mo yan. Andito ka pa. Hindi po niya narinig. Pero okay lang naman din yun, pastor, di ba? Ay, sabi ko, teka, i-qualify natin. Kunyari, bumaba si Jesus dito. Sinumbong mo yun. Sinigawan po ako at di maganda sinabi sa akin. Alam naman, siyempre, ang sasabihin ng Panginoon sa kanya, mali yan. Di tatanungin ka naman ni Jesus. Ano ginawa mo? Sinigawan ko rin po. Nagsalita rin ako hindi maganda. Pero hindi naman po niya narinig. Gusto mo sabihin sa ni Jesus, very good. Do you expect Jesus to say very good doon? Hindi. Bakit? Mali rin eh. Yun nga yung pinaka-point. Gusto nating umayos to, meron talagang pamamaraan. And submission is very important. Kasi nga, merong chart, may structure. At yun po, pagpipili nga tayo, sinusunod natin yung pamamaraan ng Panginoon. Pero wala pang perfect. Lahat may room for growth and improvement. Pero yung ating sama-sama, yung pagtutulungan natin will help in allowing the body to grow. And then number 4 is suffering. Ibig sabihin, hindi ka makakatagal sa gawain ng Panginoon, maglilingkod, makikisama sa isa't isa, kung wala tayong pagnanais na talagang malagay tayo sa discomfort. Di ba? Hindi naman natin ipipilit kasi mali naman yung kaisipan na dapat hanapin natin yung hirap para patunayan na tayo ay faithful. Hindi, dadating yan, kung mag-alala. Ang paglilingkod, it will involve that. Naalala ko tuloy mga 2-3 years ago, pinag-officiate ako ng wedding. Local yung girl, imported yung guy, Amerikano. Siyempre, gusto natin medyo may konting humor. Alam mo naman tayo mga Pilipino. So, nung nagka-counseling kami, tinanong ko siya, are you aware of the 3 rings? Oh, tingin sa taas. I only know of 2. No, in the duration of your courtship at up until the time that you get married, you will be giving each other 3 rings. What are those 3 rings? The engagement ring. She already has that. Look at her finger. She has an engagement ring. Okay. Sabi ko, once you are, di ba, the ceremony is being done, you will give each other the wedding ring. It's prepared. It's the problem I have, sabi niya, is that I don't know what the 3rd ring is. Sabi ko, it is suffering. You will be giving each other suffering. Hindi ngumingiti. Sabi ko, tapos na, move on. Bakit? Hindi Pinoy. Yung Pinoy, tawa na agad sa ganun. But you understand the point. With every good intention in mind at maging yung pagbibigay mo ng sarili mo, suffering will be coming. Kasi kabahagi yan ng service. Hindi mo nga hinahanap, dadating. Minsan, kailangan mo mag-grow through it. Baka masyado pa tayong manipis. Kailangan natin medyo maging matatag. May mga times naman na baka mabilis tayong umayaw. Kailangan tayong turuan ng Panginoon ng resilience at manindigan kung ano yung alam natin at na dapat ginagawa at kalooban ng Diyos. May mga times may opposition. Kailangan natin isulong so that we will see the progress of the work in the kingdom of God as we are entrusted with it. So suffering, kailangan mo dyan ng humility. Ano yung humility? Yung kay Jesus, obey the will of the Father despite of the difficulties. Sa atin, we will obey the will of our Master despite of the challenges. Pero para ka makagawa ng humility kahit sa harapan ng Diyos, you must be willing to dedicate everything, yourself and everything along with that life para sa pagkagamit ng Panginoon. Because if all you're asking for is comfort, madaling umayaw. Kaya nga ako, yung mga students ko sa Bible College, I always tell them, even last Wednesday, yung students ko, sabi ko sa kanila, kinakailangan maintindihan ninyo. Bagamat gusto ninyo yung mas maganda-gandang kalagayan, sabi ko, it may happen, it may not. Pero pag maglilingkod ka, hindi yun yung basis.
Sabi ko, you have to go to locations that sometimes are difficult. And I told them my story. Yung church na pinaglingkuran ko, I was there for 20 years. Ang baha doon, hindi yung hanggang dito, baha doon, maabot hanggang leeg. Pero bakit ko ginawa yan? May mga times nag-iisip din ako, ba't ba ako nandito? Na leptospirosis yung dalawang members ko, buti hindi namatay. Takot na takot din ako. The most I have gotten is athlete's foot. Madumi yung tubig eh. So dati pa problema yung flooding doon sa amin. Pero minsan kausap ko yung father ko, sabi ko, Dad, ano ba gagawin ko? Sabi niya, kung malinaw sa'yo ang calling that you will be serving there, then you have to grow where you are planted. You have to prove faithfulness sa Panginoon kung saan kanya inassign. Alam mo, hindi madali because you always want to look for comfort. You would like to look for other peripheral things. Pero kung gusto mo talaga magawa ang kalooban ng Panginoon, kung saan ka inassign, ano yung pinagagawa sa'yo, you have to commit to do it faithfully. Nakuha po natin, kailangan eh. And that's very important. So Apostle Paul, nagbigay siya sa atin ng paunawa. No? Bakit po merong ganito? Wala lang, naisip ko lang. No? You see diamonds, bago yan naging makinis, they're rough. And they have to be subjected to pressure so that they become beautiful stones, right? Eh, ang buhay din natin, kaya polish ng Panginoon yan. At yun nga, kabahagi ng polishing process, alam niyo ba, yung humility? Kasi it basically goes against yung human nature eh. Ang human nature would like to, hindi naman sinasabing huwag kang makilala. Hindi naman sinasabing huwag kang maging magaling, nilinaw na natin kanina. Pero kinakailangan hubugin yung katangian natin. Na kung ito ay gagawin natin ng tama sa kalooban ng Panginoon, we have to follow yung kanyang instructions. Look at Apostle Paul. Ginamit niya yung dalawang personalities, no? Dito sa Philippians chapter 2. Move forward lang ako. Ang sabi niya dito, una, ginamit niya itong mga concepts na to. In your salvation, you have to work out your salvation. Ano ba yung salvation? Hindi lang yung tinanggap mo si Christ as Lord and Savior. Yung pamumuhay mo, representing Him. Yung word na workout is almost like related sa exercise. Kilala niyo si Pastor Jebo? Di ba? Sino ang mas mukhang matanda? Okay, tumawa, tinatanong ko kayo. Mas malaki naman siya. Alam mo, pag tinatanong yan, bakit ka, palagay mo, pinalaki ka ni God? Para wag akong apihin ito. Ako tinuturo. Bully daw ako. Napakabait ko nga, sabi. Di ba, muscular siya? May time noon, sabi ko, Brad, gusto ko rin yan. Kasi laging nagmamalaki, gumagano sa salamin. Gusto ko maging miyembro ng Sampaloc Boys. Alin yung maaasim sa gym? Hindi, yung bukol-bukol yung ano, parang bunga ng sampalok yung braso. Okay. Yung may six-pack, may pandesal. E di pagdating sa gym, ito kuya, mga 10 pounds, buhatin mo yan. Ako 10 pounds, hiyang-hiya ako kasi siya binubuhat niya 100. Tagal na nag-gym eh. Sabi ko, kaya ko rin yan. Kuya mo, kumalakas din ako, no? Hindi ganon. Ano yan, ascending. So, ibig sabihin, maliit muna, palak. Hindi pwedeng bigla, masisira katawan mo. Sabi ko, hindi kaya ko rin yan. Kakukulit, the following workout time. Sabi niya, sige, kung gusto mo yung ginagawa ko, di gawin mo. Walang weights. Alam mo pa paano yung abs? Hindi pala sit-up kasi delikado sa likod. Gumaganon pala yan, yung sumasabit. And then yung legs tinataas. Sabi ko, kaya pala si Schwarzenegger, si Van Damme, di ba? Si Stallone. Meron bang exercise para palabasin yung muscle ng mukha? Wala. Pero ba't nagkakaganong kaiiri? Yan na, naglabasan yung muscle dito. Alam mo, pagkatapos ng set na yun, pag uwi namin, hindi na ako makabangon the following day. Hindi ko nga malinis yung likod ko. Sabi ko sa kanya, ang turo sa Bible, kinakailangan contentment. Ikaw kasi hindi ka pa content, tuloy mo yan. Ako okay na. Ayun, hindi ako nagkamuscle nung katulad nung kanya. Because workout, you need the actual practice to bear yung tamang outcome. Di ba? Gusto mong growth, gusto mo nang talagang tuloy-tuloy sa service, kailangan ma-undergo mo yung process na gusto ng Panginoon. Another, fear and trembling. Ang point dito is that you will always be thinking, pananagutan to eh. If this is for the Lord, I have to value it at kailan ingatan ko to. Ayoko itong malagay sa alanganin. Ayoko rin itong mapabayaan. Ayoko rin gamitin ito para makagawa ng hindi maganda. Remember that. Iba yung value system na tinuturo ng Bible. So, remember, our faith, yun yung pinaka-basis, not our simple efforts. If we admit our weakness, but through God's help, through God's grace, we mature, we develop, and also, we can accomplish this through God's power. Dalawang tao ng Bible ang binanggit ni Paul.
Kilala natin sila. Yung two faithful men, one of them is Timothy. Alam niyo bang meaning ng name na Timothy? Ganda. One who honors God. Pero may dalawang bagay siyang binigay about Timothy. He practiced yung principles. Sabi dito, he looks after the interests of Jesus, wants to glorify God. He's concerned about the welfare of the people. Ito nga, binigyan ng task niya Apostle Paul si Timothy, di ba? Doon sa Church of Ephesus, doon sa letter niya to Timothy. Ang bata pa ni Timothy, kaya nga sabi ni Paul sa kanya, do not allow anyone to look down on you because of your youth. Pero galingan mo, pakita mo yung iyong maturity. Because si Paul nakita niya yung seriousness nito sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. And prove yourself in service. And then dito, ina-affirm na niya si Timothy, a faithful servant of God. Along with him, merong co-worker. When we look at Paul, siguro on the basis ng ating pag-evaluate, parang ang taas ng kanyang quality at caliber as a servant. Bakit? Former Pharisee. Scholar yan Has been used by God to do missionary work in a vast territory, lalo na ng Greece. He was able to serve God in good times and in very challenging times. Talagang was made by God to be an author of almost half ng New Testament na hawak natin. Pero ito yung tawag niya kay Epaphroditus. Yung meaning na Epaphroditus is charming. Tawag niya kay Epaphroditus, maybe not to his equal pagdating sa kakayahan, but because he practices submitting to one another, he recognizes the presence of Epaphroditus, my brother. Hindi lang yan, fellow worker ko yan, fellow soldier in Christ. I saw him faithfully serving God sa mga assignment and tasks that he was given as much as I was also doing my task. And he is also a faithful messenger of the gospel. Paano nagkakaroon ng ganong klase ng brotherhood? Paano nagkakaroon ng ganong klase ng treatment? Hindi ito perfect, but you will see very nice occasions, glimpses, and even yung tinatawag natin practice of good Christian relationship. Kasi nga, pinapractice yung value system taught by Christ. So ito ako, I have the potential to grow. Pero dapat may madagdag na mga sangkap sa aking character. Humility being one of them. Ma-eliminate yung hindi maganda, ma-retain yung maganda. Eventually, you and your service will be a blessing and it will glorify Christ. So I do hope, mga kapatid, huwag niyo kakalimutan ito, that we have to practice humility to be able to submit to one another. Pagpalain kayo ng Panginoon at magandang umaga po. As we reflect on the Lord's message for us this morning, let us pray that for the Lord to help us to excel and to have a heart of service, not only for Him, but also to our fellow men, no matter the circumstance or our relationship with them. Shall we all rise? And may the Lord help us. Where would I run but to the throne of mercy? Where would I live but at this cross of grace? How great the love, how strong the hand that holds us. Beautiful, so beautiful.
Our highest praise in worship, our one true God. Purihin ang ating Panginoon na tapat at higit sapat na patuloy sa ating gumagabay para sa ating ibayong pagsunod at paglago at paghayo. Thank you for being God's mouthpiece this morning, Reverend J. Mansuelo. Nawa ay natanto at maranasan natin ang mga mahalagang paalala ng mapagkumbaba ng Panginoon sa atin. Nawag maging pakay ang pangsariling hangarin na ituring ang kapwa na higit sa sarili at magmalasakit sa kapwa. Nawa ang maging pinakamalapit sa wangis ni Jesus at pinakamagaling tayo na anyo ng aming mga sarili upang mapakapaglingkod sa kapwa. May we submit to one another with the humility of Christ. So our warmest welcome to all first-timers. Mainit na pagbati po sa mga bisita. Malugod po namin kayong inaanyayahan na magpatuloy na lumago sa pananampalataya sa pagsamba kasama naming tuwing linggo. Come worship with us together as one. We also enjoin everyone to be part of a We Group Life Huddle where we can help one another mature spiritually in loving accountability. Kung kayo po ay handa ng maging bahagi ng isang We Group, lapitan niyo po kami upang maihanap po namin kayo ng pinakamainam na grupo. Also, we encourage Sunday worshiper to come earlier and study the Word at our Adult Bible Sunday class, starting at 7:45 a.m. to 8:45 a.m. at Welcome Hub. Dito po natin pinag-aaralan ang buong Biblia as facilitated by our elders and pastors. We are currently studying the book of Judges. Inaanyayahan din po ang mga may pusong magturo sa mga bata. Our Clay Kids Sunday School Ministry is in need of more volunteer teachers and assistants to help in raising our next generation in the fear of love of the Lord. You may approach Sister Susie if you are being prompted by the Lord. Gayon din po, nangangailangan ng karagdagang ngiti, kamay at paa ang ating pangkat pambungad. Our usher team, welcome new volunteers. So, kindly approach, ako po, si Brother Manto, if you have the calling to serve in this ministry. So, likewise, our tech team needs additional hands in their booth. Maaaring lapitan lamang si Deacon Adrian Ang kung nais mo maglingkod sa ministeryong ito. Shall we all rise and offer our doxology, followed by benediction?
let's receive the benediction. Guan su yaso kita ke un hui, pe xiong te tia tang, kap siang diang e po su, kap lan chiang lang sa kaptile, pitkaw yaso te hipay kolay, daway sumainyo ang kagandahang loob ni Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikisama ng Banal na Espiritu hanggang sa muling pangalawang pagdating ng Panginoong Jesus. Amen and amen. Saka po pala, pakibatiin nga po pala yung mga may nag-celebrate po ng birthday ngayong November. Meron pa. Yun lang lang. So, okay na po. Sige. So, our Sunday service ends here, but not our worship, witnessing and winning of disciple for Christ. Let us charge on to the week ahead in true humility and submission with one another. So, magka-Kristo, mustahan po ang lahat at magka-fellowship po tayo doon sa Welcome Hub po, bago umuwi. See you next week po and Godspeed everyone. Mahal na kapatid, iyo bang nababatid? Si Jesus ay naghatid, pag-ibig na walang patid. Ganap kanyang kagalakan, sa tuwina ang kalakasan, ipamuli ating kaligtasan. Mahal na kapatid, iyong bang nababatid? Si Jesus ay naghatid, pag-ibig na walang patid. Ganap kanyang kagalasan, sa tuwina ang kalakasan, ipamuli ating kaligtasan. Sa bagong buhay, pagpasa walang hanggan, puno ng gulay, pag-asa at tagumpay. Halina't sama-sama, sa Kanya lamang sasamba. Purihin si Jesus na walang humpay. Kamusta kaibigan? Magkilos niya ay tunghayan, kabutihan niya'y tikman, biyayang inilaan.
walang